Sa pagpapatuloy ng Chapter 51, nagsimula ng lumaban ang mga shadow ni Jinwoo laban sa mga Ice Bears. Sa kanilang pag-atake, nagawa nilang maputol ang kamay ng mga Ice Bears, pero nagagawa din silang mapuruhan ng mga Ice Bear kung saan napuputol din ang kamay ng mga shadows. Pero nagre-regenerate nga lang itong mga shadows at patuloy na lumalaban. Pinakita naman itong isang shadow na naghahanda ng malakas na pag-atake at tinira ang Ice Bears ng malakas na explosion. Sinabi na nga lang ni Jinwoo na meron nga daw siyang malakas na magician, shadow at infantry na may rapid regeneration. Hindi niya nga daw akalain na ganito daw pala kalakas ang kanyang shadows. Nakakabilib nga daw ang ganitong bagay sapagkat ang pagkakaroon nga daw ng massive regeneration ay maikukumpara na sa isang immortality. Pero ang kaso nga lang daw ay nagko-consume ito ng napakaraming mana. Pinakita nga itong mana ni Jinwoo na mabilis na nababawasan from 1860 to 1567. Pero mula nga dyan, ay lumabas na itong leader ng Ice Bears na kung saan mabilis nga lang pinagpapatay itong mga shadows ni Jinwoo. Sinabi ni Jinwoo na wala nga daw panama ang kanyang shadow sa leader ng mga Ice Bears at hindi na nga rin daw ito nakakapag-regenerate dahil naubos na ang kanyang mana. Dito na, tinawag na ni Jinwoo ang pinakamalakas na shadow na walang iba kundi si Igris. Mabilis namang sinugod ni Igris itong leader ng mga Ice Bear. Umatake ang Ice Bear pero mabilis nga lang nailagan ni Igris ang ginawa nitong pag-atake at nag-follow up ito ng counter-attack sa kaliwang balikat ng Ice Bear. Namilipit sa sakit ang leader ng Ice Bear pero hindi pa nga dyan tapos si Igris at inatake niya ulit ito sa kanang braso hanggang sa sinundan niya ito sa kanan at kaliwang paa nito. Makikita nga dyan na sugat-sugat na itong leader ng Ice Bear at dito na tinapos ni Igris ang Ice Bear sa pamamagitan ng pagputol ng ulo nito. Dito ay gulat na gulat nga itong si Jinwoo dahil sa sobrang lakas na pinakita ni Igris sa kanya. Sinabi pa niya na kung ginamit daw pala ni Igris ang espada nito noong naglaban sila ay hindi nga daw pala talaga siya mananalo dahil sa level niya daw ngayon at magkasing lakas nga daw sila ni Igris o marahil mas malakas pa nga daw ito sa kanya. Mula nga dyan, pinakita itong si Igris na lumuhod sa kanya. Tanda ng paggalang nito sa kanyang master. Sinabi na nga lang diyan ni Jinwoo na magaling nga daw ang pinakita nitong si Igris. Dito pinakita na nag-level up na si Jinwoo to level 52. Nilapitan naman ni Jinwoo ang leader ng mga Ice Bear at sinabi na gagawin niya nga daw itong soldier. Dito ay binanggit niya ang Aris, mga kaibigan, kung saan successful niyang na-extract ang shadow ng leader ng mga Ice Bear na kung saan sobrang laki nito at ang status nga nito ay Shadow Monster Level 1. Grabe, isa na namang malakas na soldier ang nakuha ni Jinwoo. Nalipat naman ang panel sa labas ng Red Gate na kung saan tinanong ni Yoonho kung ilang oras na nga daw ang nakalipas. Sumagot naman itong si Sangnim na 3 oras na nga daw ang nakalipas noong pumasok ang mga hunter sa Red Gate na kung saan ang katumbas nga daw nito ay 3 araw na ang nakalipas sa loob ng dungeon. Dagdag pa ni Sangnim, curious nga daw siya kung ilan pa daw kaya ang buhay sa loob ng dungeon. Sumagot naman itong si Yoonho na huwag na nga daw umasa itong si Sangnim dahil hindi nga daw normal ang lugar sa loob ng Red Gate. Tulad na lang ng sobrang init, mga nakalalasong insekto at sobrang lamig na pwede kang magyelo. Kung mahina ka nga daw ay mabilis ka lang mamatay. Oh my God, nangalang itong assistant ni Sangnim sa kanyang narinig. Dagdag pa ni Yoonho, kahit nga daw maka-adapt pa ang mga hunter sa loob ng dungeon at sa matinding weather nito ay kakailanganin pa rin daw nila ng makakain. Susubukan nga daw ng mga ito kainin ang mga monster sa loob ng dungeon pero malalakas nga daw ang mga monster sa loob ng Red Gate at sa tingin niya nga daw ang mga mababang uri ng hunters o C-rank hunters ay maaaring patay na sa ngayon. Nagsalita naman itong si Dongsu na kung ganoon naman daw pala marahil patay na nga daw itong si Jinwoo at marahil nga daw ay nagsasayang lang siya ng oras sa kanyang paghihintay. Pero bigla na nga lang nainis itong si Dongsu at dito tinanong niya na sinabi nga daw pala kanina ni Yoonho na hindi nga daw part ng White Tiger Guild itong si Jinwoo. So paano nga daw nakapasok ito sa Red Gate? Sumagot naman itong si Sangnim na dati niya nga daw kasama itong si Jinwoo at nakiusap nga daw ito sa kanya kung pwede siya maging part ng C-Rank Gate at ito nga daw ang dahilan kung bakit nandito si Jinwoo. Napaisip na nga lang dyan si Yoonho na pinagtatakpan nga daw ni Sangnim itong si Jinwoo at ibig sabihin nga lang daw nito ay mas problema kung i-expose nila itong si Jinwoo. Pinagtataka niya pa, kilala din ni Dongsu itong si Jinwoo pero mula nga dyan
Bigla na nga lang sinakal ni Dongsu itong si Sangnim. Sinabi niya na nararamdaman niya nga daw na nagsisinungaling itong si Sangnim. Dagdag pa nito, sabihin nga daw ni Sangnim ang totoo at huwag nga daw ito magsinungaling. Pero galit naman na hinawakan ni Yunho ang kamay ni Dongsu at sinabi na bitawan nga daw nito ang kanyang empleyado. Dito ay galit din na sumagot si Dongsu na inuutusan nga ba daw siya nitong si Yunho. Isa nga lang naman daw itong leader sa tabi-tabi. Sumagot naman si Yunho na, anong sabi mo? Sabay pinakita nga dyan ang malakas na aura ng dalawa. Tanda na maglalaban ang mga ito. Labis naman ang pag-aalala ni Sangnim dahil once nga daw na maglaban ang dalawang S-rank heroes. Dahil kung magpapatuloy nga daw ang ganitong klaseng bagay, ay maglalaban nga daw talaga ang dalawang S-rank hunter. Nalipat naman ang panel sa loob ng Red Gate kung saan sobrang hinihingal na nga itong si Kim Chul at pinakita nga dyan na may kaharap siyang malaking halimaw at nasira na ang kanyang mga sandata. Sinabi na nga lang ni Kim Chul na napaka-imposible nga daw ng ganitong klaseng bagay. Isa nga daw siya sa mga elite fighter ng White Tiger Guild. Bukod pa dyan ay nakatanggap nga daw siya ng special coaching. Pero sa kabila nga daw ng lahat ay nabigo pa rin daw siya. Pinakita nga dyan na bagsak na ang iba niyang mga kasamahan kung saan naghihingalo na ang mga ito at nanghihingi ng tulong sa kanya. Sinabi naman ni Kim Chul na hindi niya nga daw matanggap ang ganitong klaseng bagay dahil kung hindi nga lang daw sila nagkulang sa pagkain ay hindi nga daw ito mangyayari. Siya nga daw ang captain pero hindi niya nga daw kasalanan ng mga nangyari. Pero gulat na gulat nga siya nang makita niyang may parating na Ice Elves at ang isa sa kanyang mga kasama ay gumagapang papunta sa kanya para manghingi ng tulong. Pero pinana ito ng Ice Elves at sinaksak sa ulo. Sa sobrang takot nga dyan ni Kim Chul ay hindi niya na nga napigilan ang kanyang sarili at kumaripas nga siya ng takbo. Nagsisigaw na mga demonyo nga daw ang kanyang nakita. Sa pagpapatuloy naman ng chapter 52 kung saan naglalakad nga itong si Kim Chul sa gitna ng kagubatan habang nanginginig na sa lamig. Sinabi niya na kung hindi nga daw dahil sa lamig at kawalan ng pagkain ay hindi nga daw siya matatalo. Habang naglalakad siya, nakita niya ang napakaraming ice bear na patay na. Sinabi niya na kaya daw pala wala siyang nakikitang mga ice bear. Pagpasok niya ng kagubatan ay dahil patay na daw pala ang mga ito. Dagdag pa niya, kung ang may kagagawan nga ba daw nito ay ang kabilang grupo. Pero napaka-imposible nga daw dahil mahihina nga lang daw ang mga ito at wala itong mga matitinding skills. Sigurado nga daw siya na ang gumawa nito ay ang mga demonyo na nakita niya kanina. Kaya naman nagmadali nga itong si Kim Chul dahil baka nga daw malapit na ang mga ito. Nalipat ulit ang pangyayari sa labas ng Red Gate kung saan patuloy pa rin nagkakainitan itong si Yunho at Dongsu. Sinabi na nga lang dyan ni Yunho na kung gusto nga ba daw nito na maglaban sila. Sumagot naman si Dongsu na wala nga daw siyang inaatrasan at dito ay inatake na nga nila ang isa't isa. Sa sobrang lakas nga ng dalawa ay matindi ang naging impact nito pero pinakita nga dyan na napigilan pala sila ni Jinchul bago pa man sila magpangabot. Grabe, nagulat na nga lang diyan ang dalawang Class S heroes dahil nakakabilieve nga daw itong si Jinchul na nagawa daw nitong pigilan ang atake nilang dalawa. Nagsalita naman si Jinchul na kung nag-all out nga daw ang dalawang Class S heroes ay malamang nga daw na madudurog ang kanyang kamay. Dagdag pa niya kay Dongsu na siya nga daw ang unang naghinala kay Jinwoo na nagkaroon ito ng reawakening pero noong tinest nga daw nila ito ng magic power detector 2 months ago ay isa pa rin nga daw itong E-rank. Napaisip naman dyan si Sangnim na imposible nga daw itong sinasabi ni Jinchul. Dagdag pa ni Jinchul na totoo nga daw na namatay itong si Dongsuk, kapatid ni Dongsu, pero wala nga daw kakayahan si Jinwoo na patayin ito at ubusin pa ang mga kasama nito. Sumagot naman itong si Dongsu na alam niya nga daw ang ganong klaseng bagay na walang kakayahan si Jinwoo na patayin ang kanyang kapatid pero ibang usapan na daw kung naghanda ito ng patibong na gawa ng Eugene Architectures. Sumagot naman si Jinchul na hindi na nga daw kailangang ma-obsess itong si Dongsu kay Jinwoo. Sumagot naman itong si Dongsu na may masamang tingin na isa nga lang daw yun excuses para pumatay ng ibang tao. Dito ay tumalikod na siya at sinabi na nawalan na nga daw siya ng gana at kailangan na niyang magpahinga. Sinabihan pa niya ang ibang mga tao na bakit nga daw tulala ang mga ito. First time ba daw nila makakita ng dalawang Class S hunter na naglalaban? Napaisip naman dyan si Sangnim na sigurado nga daw siya na mas malakas itong si Jinwoo kaysa kanino man at sigurado nga daw siya na makakabalik at makakalabas ito ng buhay sa Red Gate. Pinakita nga dyan ang grupo ni Jinwoo na kung saan parang masaya nga lang nagpipiknik at nagbabahay-bahayan ng mga ito sa gitna ng kagubatan. Dito, bigla na lang dumating si Kim Chul at gulat na gulat siya sa kanyang nakita. Nagtanong siya kung ano nga ba daw ang nangyayari at paano nga daw buhay pa ang mga ito sa kabila ng pagiging low-rank hunters. Bukod pa dyan, meron pa nga daw itong mga items na mga damit na pampainit sa katawan, tents, at iba pang mga kagamitan. Dagdag pa niya,
napakarami nga daw pagkain ng mga ito. Sinabi pa niya na kung hindi nga daw nagyelo ang kanyang kamay at kung hindi nga daw siya nagutom, kayang-kaya niya nga daw sana labanan ang mga demonyong nakita niya. Dito ay nagalit na siya dahil makasarili nga daw itong mga low-rank hunters dahil tinago nga daw nito sa kanya ang mga kagamitan nila. Mula dyan, sumigaw siya at pinagmumura niya ang mga ito. Sinabi naman dyan ni Heejin, paano ka nga ba nakarating dito, Kim Chul? Sumagot naman si Kim Chul na naubos nga daw ang kanyang mga kasama dahil sa kakulangan ng pagkain at mga kagamitan. Pero paano nga daw nagkaroon ang mga ito ng kompletong supplies? Nagulat nga ang mga hunters sa sinasabi ni Kim Chul. Sumagot naman si Kim Chul, bakit hindi kayo makapagsalita? May mga busal ba ang mga bibig ninyo? Sigurado akong hindi lahat ay magkakasabwat. Kaya tinatanong ko, sino nga ba ang may pakana nito at nagtago ng mga supplies at hinayaan ang mga kasama nilang mamatay? Naiinis naman si Heejin sa ginawang pagbibintang ni Kim Chul. Nagbanta si Kim Chul at sinabi, magbibilang ako hanggang 3 at kung walang aamin, iisipin ko na lang na lahat kayo ay magkakasabwat kaya tatapusin ko kayo. Dito nag-umpisa ng magbilang si Kim Chul at inilabas na ang kanyang espada. Naisip ni Kim Chul na si Heejin nga daw ang kasabwat dahil ito nga daw ang babaeng biglang umalis sa kanyang grupo. Ang rason nga daw nito ay takot itong lumaban sa mga halimaw kung saan mataas din ang tsansa na hindi makaligtas sa laban. Bukod pa dyan, pinili nito ang maliit na grupo para makatipid sa supply ng pagkain. Kaya naman, sigurado na daw siya na ang salarin ay si Park Heejin. Binanggit na ni Kim Chul ang pangatlong bilang para patayin si Heejin pero may bigla na lang nagsabi ng 4 at sabay kinutungan siya ni Jinwoo. Sa sobrang lakas nga ng pagkakakutong ni Jinwoo, tumalsik itong si Kim Chul. Nagsalita si Jinwoo. Si Kim Chul nga daw ang nang-iwan sa mga kasama at hinayaan silang mamatay. Bukod pa dyan, bumalik nga daw ito sa kanila na may dalang kalaban. Dito, gulat na gulat ang ibang hunters, nagtatanong kung ano nga ba daw ang tinutukoy ni Jinwoo. Nagsalita si Jinwoo at sinabi na, huwag na kayong magtago. Sabi ni Jinwoo, iundo na ninyo ang inyong stealth ability. Dagdag pa niya, napakalakas nga ninyo kaya wala nang silbi ang pagtatago. Unti-unti nang nagpakita ang mga ice elves. Ang kanilang presensya ay mistulang nagpadilim sa paligid. Ramdam ni Jinwoo ang malakas na aura ng mga ito. Kaya't sinabi niya, napakalakas ng aura nila. Sigurado ako, ito na ang boss ng dungeon. Gulat na gulat ang mga kasama ni Jinwoo. Halos hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Napakarami nila. Sabi ng isa, habang nanginginig sa takot, sinabi nito na aabot sa 20 ang mga ice elves. Mula nga dito, nagsalita ang boss ng mga ice elves. Kakaiba ka. Sa tingin ko mas okay ka kaysa sa ibang basurang mga tao. Sabi nito. Ano? Tinawag mo kaming basura? Sagot ni Jinwoo. Nagtaka ang leader ng mga ice elves. Alam mo ba ang aming wika? Dito, nagtataka din si Jinwoo kung paano siya nakakapag-communicate sa mga ito. Kaya pala makipag-usap si Jinwoo sa mga halimaw. Sabi ni Heejin. Napaisip si Jinwoo na naiintindihan niya ang wika ng mga kalaban dahil sa system. Sinabi naman ng Ice Elves, napakaganda ng ganitong klaseng bagay na nakakausap namin ang mga tao. Kaya naman, hayaan mo na ipapakilala ko sa iyo ang isa sa na nag-notify sa amin na may isang tao na may pambihirang lakas. Ang tinutukoy nito ay walang iba kundi si Jinwoo. Ngunit bago pa matapos sa pagsasalita, ang boss ng Ice Elves, bigla na lang napugutan ng ulo ang isang elf sa kanyang tabi. Grabe. Wala nang intro-intro itong si Jinwoo, mga kaibigan, at mabilis niyang pinugutan ng ulo ang isang ice elf gamit ang kanyang dagger. May sasabihin ka pa ba? Tanong ni Jinwoo. Dahil masyado ka ng madaldal, napangiti na lang ang leader ng Ice Elves at sinabi, kakaaliw nga itong si Jinwoo. At diyan na nga nagtatapos ang Chapter 52.